Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan. Delikado po talaga si Sara Duterte ngayon. Dito kaya Boying Rimulya, kung saan si Boying na po ang bagong ombudsman na inappoint ni BBM. Talagang matindi rin ang pagngangawa nila Marcoleta, nila Amy, no? Pero sa nakikita natin, talagang delikado po si Sara, no? Si Sara magiging sorry na lang. Dahil po 'yon, maliwanag yung sinasabi ni Boying, bubulat-latin po yung SALN ni Sara, yung Statement of Asset Liabilities and Network, yung mga ari-arian ni Sara, bubulat-latin, pag-aaralan. Alam niyo po, itong pagkaka-appoint ni Boying na ombudsman, siyempre talagang yan, masasabi natin, ibinigay ni BBM yung posisyon na yan kay Boying kasi siya yung pinagkakatiwalaan ni BBM. Natural naman po yun sa isang presidente. Ngayon, makikita natin, wala pang, hindi pa nag-iinit ang puwet ni Boying dyan sa pagiging ombudsman ngayong araw. Nagtatatalak na si Marcoleta, sila Amy. At ine-expect natin na maraming mga DDS, mga senador, mga alipores na mga Duterte, talagang ngangaw-ngaw kay Boying. At si Boying Rimulya, ang hamon sa kanya, patunayan niya. Hindi lang po kay Marcos, hindi lang kay BBM, na siya ay karapat-dapat sa posisyon na yan. Kung hindi sa mamamayan, sa taong bayan, na nakatutok ngayon ang lahat ng mata, pandinig, dito kay Boying, sapagkat ngayon po mga kabunyog, mga kababayan, napakatindi po ng issue ng korupsyon. At talagang naghahanap ang taong bayan na may makukulong, may mapaparusahan. Hindi lang po maimbestigahan. Sawa na po ang tao sa mga imbestige. Yung makukulong. Kung masampulan at kung po pwede, sabi nga ng mga tao, sana all. Anong ibig sabihin nun? Kahit sinong politiko yan o opisyal ng gobyerno, basta nangurakot, lalo dyan sa flood control na yan, maparusahan. Yan po, naghahanap talaga ang tao ng makukulong. Ngayon, yan ang hamon kay Boying. Talagang magsample na kahit mataas na posisyon, hindi po pwedeng mga dilis-dilis lang ang nakukulong. Mga staff o mga mabababang opisyal ng gobyerno ang nakukulong. Dapat politiko, congressman, senador, governor, mayor, kahit vice president o kahit presidente pa, di ba? Yun nga sabi ni Laila de Lima. Dapat kahit sino, walang exemption kasi ang pagiging ombudsman ay pagbabantay po yan. Yan ang pinakagwardya sa kaban ng bayan na talagang magpa-prosecute sa mga magnanakaw. No? Talagang yan ang bantay ng bayan. Ngayon, bakit po delikado si Sara Duterte dito? Hindi lang po dahil sa politika between Marcos and Duterte. More than sa politika nila. Talagang hamon kay Boying yan dahil halimbawa yung confidential fund, kailangan bulat-latin. Kasi sa mahabang panahon talagang makita nyo naman yung paghahari-harian ng mga Duterte. At yung nakaraang ombudsman, kitang-kita naman na tutang-tuta, asong-aso ni Duterte. Duterte appointee ngayon, si Martires, si Samuel Martires, So talagang dito ay sana talagang mapanagot ang dapat managot. Hindi dahil sila Duterte o kaaway sa politika. Hindi po yun ang rason yan Kung hindi yung pananagutan, kahit sino ka pa, nangurakot ka, makulong ka. So sana ganun yung magiging mindset ni Boying dito, no? Kumbagay legacy ng kanyang panunungkulan sa gobyerno, no? Kung hahanapin ni Boying yan, dapat yung legacy niya ang hanapin niya, hindi na politika, no? Ngayon, bubulat-latin po ni Boying yan, yung confidential, yung yung SALN ni Sara. Siyempre yung confidential fund, ako napakalaki po ng kapangyarihan ng ombudsman Dahil yan ay isang
constitutional body. In fact, pag inappoint yan ng presidente, hindi na yan pwedeng tanggalin ng presidente. Ang kailangan lang dyan ay, I think, impeachment. Ha? Bago matanggal ang ombudsman, impeachment po yan. So, hindi na yan pwedeng alisin ng presidente once ma-appoint yan. Ano? Ngayon, siyempre, ang sinasabi naman ni Boying kanina sa press con niya, ano pa rin, ang mga kaso ay patutunayan pa rin ng mga ebidensya. No? At ang sinasabi ni Boying talaga, yung pagpapabilis po ng mga kaso na hindi magkakaroon ng mga delay o delaying tactics. Kasi ang sabi ni Boying, yun ang nagiging problema eh. Ang gagaling ng mga abogadingding ng mga magnanakaw na politiko, mga opisyal, nade-delay po nila yung trial, no? Yung mga proseso sa hukuman. Nade-delay nila yan hanggang tumagal ng tumagal. At sasabihin right to speedy justice. Di ba? Aakal sila na bakit ang haba-haba ng paglilitis. Pero ang may kasalanan naman talaga, yung mismong mga korap na opisyal na pinahaba talaga yung trial. Ano? So yung sinasabi ni Boying, dapat mabilis ang trial. Ayusin ang ebidensya. Susunod pa rin sa batas. Kasi talagang yun nga, yan yung inangak-ngaklaman ni Marcoleta na bakit daw si Boying ay naging ombudsman. Sinabi daw ni Boying bend the law. Yung sinabi ni Erwin Tulfo dyan, nung na-high blood si Erwin Tulfo sa mga diskaya, sabi niya, hindi, dapat talaga minsan binabali ang batas para sa kagustuhan ng tao. Nung tinanong si Boying, nag-yes naman siya kasi tungkol nga po yan kung ibabalik, ibalik muna yung ninakaw ng mga diskaya sa bayan, yung kanilang mga ari-arian, mga bank account, ibalik muna ang pera ng bayan, bago tanggaping state witness. Alam niyo naman si Marcoleta, nag-aabogado sa mga diskaya, ayaw ipabalik kasi daw hindi requirement. Sabi ni Boying, hindi, pwedeng gawing requirement niya na bago gawing state witness, ibalik ang pera muna ng bayan. Sang-ayon tayo kay Boying doon. Ngayon, iba na kasi ang role ni Boying sa pagiging DOJ secretary, kumpara po ngayon na siya'y ombudsman na. Dito siya talaga ang prosecutor ng mga opisyal ng gobyerno. Yan po'y inatas talaga sa congressman. Napakalaki din ang kapangyarihan yan. Malaki ang responsibilidad. At dito talagang kailangan makita ni Boying yung mga ebidensya na magdidiin kay Sara Duterte o kung sino pa man, kahit hindi mga Duterte, kahit sino, basta nagnakaw. Kumbaga, dapat hindi selective. Pero syempre, unang-una, delikado talaga si Sara Duterte dito kasi bubulat-latin yan, ano. Kahit naman na anong sasabihin ng mga tao, hindi pinag-uusapan dito kung Marcos, Duterte, anong politika. Talagang challenge kay Boying na panagutin lahat at sa mga kontrobersya, number 1 dyan si Sara Duterte, yung confidential fund niya, diba, yung panunuhol sa DepEd official, pati itong flood control kasama na yan, yung mga congressman, senador, sama na yan, sila Villanueva, sila Escudero na yan, sila Jinggoy Dinggoy, di ba? O, sino pa ba? Si Mark Villar, si Bongo, o yung tatay at kapatid ni Bongo, lahat maimbestigahan ng ombudsman, mapaila ng kaso, maghanap talaga ng mga matitibay na ebidensya na talagang pulido yung kaso at sa gayon, itong mga magnanakaw, korap, abusado ay makulong. So, ang laki ng hamon kay Boying Rimulya. Tignan natin, abangan natin ang susunod na kabanata. Hope for the best tayo. Sana talagang tinuan ni Boying ang pagiging ombudsman. Kaya, Sara Duterte at para sa mga DDS. Delikado ha. Delikado na ang lagay ni Sara. So, walang politika, katotohanan lamang para sa bayan. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Halikan na kasama ka, bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog,
isisigaw. Bunyo